Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Sino ba yung tumawag sa'yo? Yung tita ko. Hindi kami masyadong nakapag-usap eh. Baka siya kayo si Bella. Nagtanong nga itong si Lynette kay Carlos Benitez na kung sino daw ang tumawag sa kanya. Dahil nung tawagin nga ni Lynette itong si Carlos ay tila hindi nga siya nito narinig. At nagulat naman itong si Carlos nang nasa likuran na nga niya itong si Lynette. At dito nga na nakapagsinungaling na naman itong si Carlos at sinabi dito kay Lynette na tita daw niya from US ang tumawag sa kanya at hindi daw sila nakapag-usap masyado dahil tila nawawala daw ang signal nito. At dito naman na nagtanong itong si Carlos bakit daw siya tinawag ni Lynette. At dito rin na sinabi ni Lynette na gusto lang naman daw niyang ipaalam na aalis na nga si Josa dahil bumisita nga ito kay Lynette. Maya-maya nga, tila nagtataka itong si Lynette na parang hindi nga mapakali at tulala nga itong si Carlos Benitez. At dito nga na tinanong ni Carlos itong si Lynette kung nagustuhan ba daw nito ang bulaklak na ibinigay niya. At syempre bilang pagsisinungaling nga dito ni Lynette ay inamin na lamang niya dito kay Carlos na nagustuhan ito. Samantala, nanggagalaiti naman sa galit itong si Irene nang hindi siya sagutin dito ni Carlos at pinatayan siya nga ng cellphone. At nang tawagin ulit ito ni Irene ay nakablock na nga siya dito. Subalit ay hindi pa rin tumitigil itong si Irene dahil hindi daw niya hahayaan na hindi pagbayarin itong si Carlos Benitez. Kaya magdidesisyon itong si Irene na umuwi ng Pinas upang hanapin at harapin na nga itong si Carlos na dati niyang asawa. At dito naman magugulat itong si Carlos kapag lilitaw na nga itong si Irene at babalaan naman niya ito na wag siyang magpapakita dito kay Lynette. At kapag nagkataon ay mabibisto ni Lynette na may dating asawa at kinasama pala itong si Carlos Benitez. Samantala, dumalaw naman ulit itong si Lynette sa bahay ni Carlos at naroon nga itong si Lynette at kinamusta nga ito ni Annalyn. At dito nga na sinabi ni Lynette kay Annalyn na hindi niya nakakalimutan na ang kanyang misyon kaya siya nanatili dito sa bahay ni Carlos ay ang alamin kung ano nga ba ang tunay na pagkatao nito at kung ano ang mga sikretong itinago ni Carlos sa kanila dahil pakiramdam nga dito ni Lynette na may itinatagong lihim itong si Carlos lalo na ang tungkol dito kay Zoe dahil iba daw talaga ang kanyang pakiramdam na kung magturingan itong dalawa ay parang mag-ama. At dito na nga na pinamukha dito ni RJ kay Carlos na kung anong mayroon kung bakit siya dumalaw sa kulungan at agad naman nakapag-deny itong si Carlos kay RJ na hindi lang sila ang gustong gumanti kay Moira dahil may atraso daw itong si Moira kay Carlos nung ito'y pinapasok itong kanyang bahay at ngayon gusto niya mabubulok daw sa kulungan itong si Moira at siguraduhin na hindi na nga magkakalabas. Kaya natuwa naman itong si Carlos na tumawag kanyang lawyer at ibinalita na hindi nga pwedeng payable itong kaso ni Moira at hindi siya hahayaan na magbiyansa. Subalit nagtataka itong si Dax na kung bakit galit na galit daw ito kay Moira na ngayon nga ay magkakampi sila. At dito nga sumagot si Carlos kay Dax na pinapaniwala niya nga itong si Moira na hayaan niyang kakampi sila nang sa ganun ay hindi daw sila madawit ni Zoe sa mga krimen na ginawa ni Moira dahil pinoprotektahan naman ni Carlos itong sitwasyon ni Zoe na hindi siya madamay sa pagkakakulong. At dito naman na hindi na nga makayang tiisin dito ni Dax itong kanyang sarili na hindi makita itong si Zoe. At may pabulaklak pa itong binigay dito kay Zoe subalit hindi rin ito nagustuhan at nagawang itapon. At dito na nga na hinarang naman ito ni Dax ni Zoe at inaya nga mag-date at hindi naman pumayag itong si Zoe at nagbanta pa na kung hindi siya titigil ay kaya din ni Zoe na ipaligpit itong si Dax. At dito rin nagbanta si Dax na bago siya mailigpit ay baka makakulong na nga itong si Zoe. Kaya ang ating pakatutukan maya-maya mga kapuso ang pagdating at pagbabalik muli dito ni Irene Benitez sa Pinas upang harapin na nga itong kanyang asawa na si Carlos na noon na bigla niyang iniwan dahil sa ugali nito. Kaya yan lang po aking karagdagan latest update at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood muli dito sa aking Mountain Channel.